Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! We're back! 401. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy! Gising! Headlines. Maligayang Shabu! Hoy! Shabu, salamat Jesus at Biyernes ulit! Nang maaga. Salamat Jesus at Biyernes ulit. Ngayon po ay 27, huling Friday sa buwan ng Hunyo 2025. Narito na mga headlines. Pinoy! Gising! Bilang ng mga OFW mula sa Israel na nais nang umuwi sa bansa, bumaba. Pinoy! Gising! Presyo ng ilang grocery items nanganib, tumaas sakaling magpatuloy ang oil price hike. Pinoy! Gising! EDSA at C5 nanguna sa may pinakamaraming naitalang road accidents noong nakaraang taon. Pinoy! Gising! Balita sa ibayong dagat, halos 30 estudyante patay sa stampede sa Central Africa. Pinoy! Gising! Mamaya sa sports, Pauline de Guzman pasok na sa Petrogas Angels. Pinoy! Gising! Daan. Kaya mo yan. Yan. Sungkit. Sige, basag iya. Eto para sa segment na NBI. Para matatalisod dyan. Bigla na lang bang binabaan ng employer ang sahod ng isang empleyado? Alamin ang kaparusahan ng mga gumagawa niyan sa NBI. Naku, bawal ito. Pinoy! Gising! Totoo nga ba na mas mataas ang tsansang mamatay ang mga lalaki? Naku, kami na naman dahil daw sa broken heart syndrome kaysa sa mga babae. Mamaya, let's prove it. Pinoy! Gising! Para sa Factor Fake, Oh. lahat ng senior citizens Sino kaya to? makakatanggap ng 1,000 at 3,000 pesos na pensyon sa ilalim ng National Commission of Senior Citizens. Totoo nga ba ito? Alamin yan dito sa Factor Fake. Pinoy! Gising! At sa mga naglalakihang ulo! Nino! Nang mga balitang showbiz! Si Kylie Padilla inaming close sa stepmom na si Mariel Padilla. Tama, Mariel Padilla. Pinoy! Gising! At sa isa pang malaking ulo! Nino nga! Parang naihilang ha. Nang balitang showbiz! Nako ito ha, medyo magandang magandang balita news. pero hindi dapat, no? Si Jessie J nagre-recover na matapos mailalim sa surgery dahil sa kanyang breast cancer. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy! Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ayun, Okay, makikita mo naman. Lalabas sa mga nanalo. Yung ibang polis, makikita mo naman sa kanilang stasyon, log 2. Ayan, Log log 2. Correct. Mabuti lang dito sa ating lugar, sa Oranbo. Ay, oo. Ang daming pulis. Yes. Di ba? Akala niya. Mo talaga Nagtanong nga ako gising sa na iyo nun eh. gising. Ano yung tinanong mo sa akin Alam ng ko, dati? checkpoint nun. Checkpoint, Oo, sabi niya. aga-aga. Para saan daw yung checkpoint na? Sabi ko, ay hindi, nalaman daw nila nandito yung dating mayor ng Bamban eh. Oo.
Checkpoint na Di tuloy. nagsalamin. Nag-start yan nung bago pa mag-election nung midterm election. Yes. At nagtuloy-tuloy, which is very good. Dapat lang. Ang dami talagang pulis dito sa amin, dito sa, hindi ko alam ha. Ay nga, kinikidatan ko pag buha. Kahit nga yung kumuha pa doon sa may 7-Eleven. Ako kasi nasa ako silang 7-Eleven, di Okay, ba? okay. Ano? Sabi mo kay Chip. Ay. Nakita mo si Chip. Hi. Lambing-lambing. Kaso, nalungkot ako one time, nag-hello siya, di siya pinansin. Diba? Ay, kasi napag-usapan namin, singa, kung kaya mo talaga, mag-hello ka nga dyan. Nakatumpok silang lahat. Ay, nag-hello ako, hello po. Ay, Sa kanya, sino ba yun? Hindi niyo ba Baka ito kilala? ayaw pala sa polis to, pero huwag ka mag-hello sa buko vendor, ha? kulay ngayon. Oh, yeah. Oo, nasa gitna ka. Oo, yan ng naman. dalawang dark colors. Oo nga, kaya nag-jacket ako. Huwag ko lang isasara to, kung hindi, matutuwa na naman si Fuji Dencio. Baymax na naman ako. O siya, 10 minuto na pala, makalipas ang alas 4 Bilis. ng Friday morning, sumasayin nyo na. Sige, ano sagot? Sumain nyo rin. Ay, Ayan. very good, very good. At Handa sa ko pa. ating lahat. Friday edition na po ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Tuloy-tuloy na po tayo hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Sa ngalan ni Larmaine Barreto. Ganun Gia na. Rafael. Flying Ayanton. Pinoy Gising! Bilis naman, 11 minutes na po makalipas ang alas 4 ng AM. Dako na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Babalik booth kami. Pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs o DFA na ibaba sa Alert Level 2 ang Israel. Ito ang kinumpirma ni na Foreign Affairs Undersecretaries Eduardo de Vega at Jerminia Aguilar Usudan kasunod ng rekomendasyon ng Philippine Embassy sa Tel Aviv. Ayon kay Undersecretary Usudan, sa ngayon ay wala pang plano na ibaba sa Alert Level 2 ang Iran. Nilinaw naman ni Undersecretary de Vega na patuloy pa rin ang deployment ng overseas Filipino workers sa iba pang Arab countries maliban lamang sa Lebanon na nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3. Sa ngayon, suspendido pa rin ang deployment sa mga OFW sa Israel kahit ibababa pa ito sa Alert Level 2. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, kaunti lamang ang mga overseas Filipino worker ang nais magpa-repatriate sa Israel sa kabila ng matinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, halos 300 Pilipino ang unang nag-sign up para sa repatriation program pero 50 lamang ang nais umuwi ng Pilipinas. Sa nabanggit na bilang, 20 Pilipino lamang ang nakatakdang umuwi sa bansa ngayong linggo. Bukod dito, inaasahang darating din sa Pilipinas sa susunod na linggo ang mahigit 100 Pilipino mula Iran na manggagaling sa Turkmenistan. Gayunman, sasagutin ng DFA o Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang gastos ng mga Pilipinong nagpa-repatriate. Pinoy Gising! Handa pa rin po ang mga embahada ng Pilipinas sa gitnang silangan ng Middle East sa harap ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Ay kay Undersecretary of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nakakasa pa rin ang contingency plans ng Philippine embassies sa gitnang silangan para sa posibleng paglilikas sa mga Pilipino. Sa kabila nito, umaasa naman ng DFA na magtutuloy-tuloy na ang paghupa ng gyera sa Middle East. Kinumpirma rin ng nasabing DFA official na unti-unti nang bumubukas sa mga negosyo sa Iran at bumabalik na rin sa Tehran ang mga dayuhang diplomat. Pinoy Gising! Sa kaugnay pa rin na balita, handa nang bumalik sa negotiating table ang Iran upang makipagtalakayan sa Amerika hinggil sa estado ng gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Ito'y kasunod ng pag-anunsyo ni US President Donald Trump sa ceasefire o kasunduang tigil putukan sa dalawang bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni International Policy Expert Professor Renato de Castro na posibleng mapag-usapan sa kanilang pagpupulong ang punot dulo ng issue ng nuclear weapons program ng Iran. Ngayon pag-uusapan nila, siguro unang-una dyan, dapat talagang maging malinaw ang Iran kung ano yung purpose niya sa pag-develop niya ng nuclear energy. Kung civilian ba o peaceful to, or Iran is planning to develop nuclear weapons. Ayun ang pag-uusapan nila ngayon. Kaugnay nito, binigyang linaw rin ni Professor De Castro ang dahilan ng panghihimasok ng Amerika sa isyu ng dalawang bansa na layong mapigilan ang posibleng paghaba pa ng hidwaan. No, kasi pag nag-develop ng nuclear weapons ang Iran, ina-announce naman ng Islamic Republic, no? Gagamitin niya to laban sa Israel, and of course, yung balance of power sa Middle East ma-upset, no? So napapansin mo, tahimik yung mga Arab countries
katulad ng Egypt, Saudi Arabia, sabihin na natin Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, tahimik sila. Nanonood lang sila. Kasi ayaw rin nila mag-develop ng nuclear weapon ang Iran. At yan po ang tinig ni International Policy Expert and International Studies Professor Renato De Castro sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Tinanong ko si Gia habang habang naririnig din niya yung voice. Sabi, interview ko ba kahapon yan? Yan yung interview ko kahapon kay Prof. Renato. Sabi ko nga ang huling tanong ko nga sa kanya is, ano ba yung nakikita niyang timeline na matatapos na magkakaroon ng total ceasefire? Ano daw? Ang sabi niya kasi, it will always depend on the negotiations between Israel and Iran. Kasi kung hindi rin naman nga sila magkakasundo, with US being parang the middle country, Pumasok na si US eh. ang problema lang naman kasi dito si US tinulungan si Iran, well, siguro because of the nuclear sites of Iran, as mentioned by Prof. Renato yesterday. Pero magkakatalo-talo kasi yan sa kung ano ay maitutulong ng US sa Iran kung talagang ang hangad niya ay magkaroon ng kapayapaan between the two countries. Kaya nga sabi ni Donald Trump, Ano? I'd like to thank Israel and Iran. Alam mo, tatawa ko for going back to Bakit? No. Hindi na ganitong nagagaya. Oy, syempre, kailangan sa buhay natin sa radyo, kailangan ganun. Buti nga, pwede takpan yung mga kaso, alam na nilang ako din naman yung Pero nagboboses. paano nga nang sabi niya? I'd like to thank both countries, Israel and Iran. I assume that we will have a total ceasefire. It's so great. Sakto nakasombrero pa ako, di ba si Trump ay ilabog sombrero? Yeah. Now we'll go back to the negotiating table and arrange a permanent ceasefire. That's Pero so so good. far ba That's so great. nakikita ni Prof na yung ceasefire ay magtutuloy-tuloy? Nakikita niya, he was very positive. Di ko alam kung may mga, pero he was very positive sa sinabi niya na magkakaroon niya talaga ng total ceasefire. Pero nakadepende nga kasi yung kailan lang talaga ang kailangan abangan. Okay. Yung Kung kailan. Kasi the mere fact na sinabi niya lahat ng mga parang mga nuclear sites ni Iran wala na eh. Na-obliterate na eh, nasira na ng Israel with the help of the United States. So, parang ang dating, ano ba tawag dito, wala na si Iran, pushback na ako. Ano pang gagawin ko? Wala naman na akong mga Wala akong nuclear sites. matitira rin. Makikipag-usap na lang ako, tapos tulungan nyo na lang kami in other plans or in other matters para mas ma-resolve yung peace talks between those two countries. So, ang aabangan na talaga natin is yung kailan. Kailan na lang talaga yung total ceasefire. Buti di ako nadighay. Kailan na lang talaga. Pero narinig ko. Hindi nila mahalata yun. Yung total ceasefire, yun na lang ang hinihintay natin. Really, the key word na lang talaga doon is yung kailan. Posible siya, kailan nga lang. Mataas talaga yung posibilidad, partner, kasi wala na eh. Wala nang panlaban. Ang sinasabi niya doon, wala nang panlaban ng wala nang panlaban ng gera ang Iran. So ano pang ilalaban nila kung wala na silang kumbaga wala na silang bala. So ang hintay na lang talaga is kung kailan matutupad itong total ceasefire between the two countries na Waiting pag-uusapan game pala with US President Trump. That's so great. Yun na lang ang hinihintay. Kaya mo ba? Parang pabulong na malalim. Pero yun na lang yung hinihintay. Pero buti naman. No, kasi sabi nga ni Prof, bumaba na nga raw yung presyo ng stockpile ng per barrel ng gasolina from Middle East. So he's seeing also a decrease in the prices of the petroleum gases. Pero ito nga yung tanong ko, kailan? Yung rollback na yan, huli ako nagbasa tungkol sa rollback na yan, ang binasa ko pa, 1 peso and 10 centavos. Ngayon. Yung iba nga, 90 centavos to 1 peso and 10 centavos. Hindi pa natin malalaman kasi yung pinaka-official niyan is sa Monday pa. Kasi di ba Tuesday? Nakakaba kasi yung epekto niya dito. Exactly. Kasi marami na oil dependent pa rin naman tayo at the end of the day. Lalo na yung mga, yung mga kababayan na mga super. Hindi lang yung mga nagda-drive pati rin sa commuter. Syempre kinakabahan yung mga Kasi ipapasa lang naman kasi yan ng mga driver at ipapasa lang naman ng driver at operator yan. It's a pasa-pasa system lang naman, partner. Domino effect yan eh. Kahit na ako nga mismo, di ba, may sasakyan ako eh. Masakit din sa bulsa ko yun Oo. Kasi hindi lang naman, ako for example, hindi lang naman ako yung gumagamit ng sasakyan. Yung mom ko at yung dad ko ginagamit din. Minsan pagkain natin yung paborito mong bata sa napan dito ginagamit din yun eh. Yun, o di ba? Ako bilang commuter, nakakakaba. Baka anytime soon, yung jeep 15 na. Pero parang hindi pa ata nakikita. Pero tingnan natin, Sana baka wag mamaya. naman. 13 nga ngayon eh. Uy, kailan ba yung nag-jeep ako isang beses umuulan? Nagulat niya ako na 13 pesos. Wala Pineda, Oran ko. Sabi ko, huli ako sabakay dito, 7 pesos lang yan. Tinaas. Ang lapit lang nun 30. Isa lang ibig sabihin nun, Daryl, tanda mo na.
7 yung huli nung natatandaan sa 7 yun. layo. Ano yan ba yan? When pandemic strikes. Hindi, si pandemic naman talaga din kasi yung dahilan kaya lumobo yun ng todo at mas tumaas na Pati yung beyond mga normal. pagkain. O siya. Ay, nako, buti sinabi mo mga Oo. pagkain. Ano yan? Pakler, posible pong tumaas. Nako. Posibleng tumaas ang presyo ng ilang grocery items sa oras na magtuloy-tuloy din ang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na 3 linggo. O, tignan mo, domino effect talaga yan. Ayon po kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association Stephen Kua, bagamat wala pang paggalaw ang presyo sa mga supermarket sa ngayon, tatamaan pa rin ang mga ito kung tataas ang delivery cost ng mga produkto. Ilan anya sa mga produkto na posibleng tumaas ay ang mga madalas i-deliver kada linggo gaya ng tinapay, bottled water. Bottled water? Wag na. Oh no! Wag na yung bottled water. Necessity Pati na ba to naman eh. yun? No, wag na yon. Yung soda, soft drinks, okay, sige. Oh, sige. Yun, walang Para problema. maiwasan. Sa ngalan ng pagbabalanse ng buhay, in English, Pag-life balance. yan. Nag-plug na naman kami ang aga-aga. Mamaya pa Hindi. yun. Pero nilinaw naman ni Kuan na hindi agad basta-basta magtataas ng presyo ang mga manufacturer dahil sa oras na itaas na ang presyo ay mahirap na po itong ibaba. Eto, tungkol din sa presyo-presyo. Pinaplano na ng Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price o Naman. MSRP sa bawang at sibuyas. Layo nito na patatagin ang presyo ng mga nasabing produkto dahil Naman. apektado rin ang sektor ng agrikultura sa kaguluhan sa Middle East. Naman. Sinang-ayunan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang inisyatibong ito dahil anya maiibsan ang pagtaas ng presyo ng naturang produkto kung ito'y papatawan ng MSRP. Pino Gising! 21 minutos makalipas ang alas 4 ng morning, inaaksyonan na ng National Food Authority o NFA ang reklamo ng mga magsasaka hinggil sa bentahan ng palay na bumagsak sa, naku po, 10 piso kada kilo. Napaka-cheap naman. Ay kay NFA Administrator Larry Lacson, minamadali na nila ang pagsasaayos ng mga bodega ng kanilang tanggapan upang mas mapalawak pa ang kapasidad nito sa pag-iimbak. Layo nitong makabili ng mga mas maraming palay mula sa mga magsasaka sa makatwirang presyo. Dagdag pa ng NFA official na limitado lamang ang kanilang pondo at kayang gawin base sa batas at sa mandato ng ahensya, kaya't humihingi sila ng pag-unawa mula sa mga magsasaka at umaasa silang makakabili rin ang mga ani sa tamang panahon. Matatandaang nangangamba ang samahang industriya ng agrikultura dahil maaaring mawala ng gana ang magsasaka kung mas mataas pa ang gasto sa produksyon kaysa sa kanilang kinikita. Pino Gising! Sa kaugnay na balita, nanawagan ng suporta si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Cold Chain Association of the Philippines para mapabilis ang pagpapaunlad sa cold storage infrastructure sa bansa. Ayon sa kalihim, ito ang pangunahing bahagi ng food security agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Kasalukuyang pinamamadali na ng DA ang cold chain expansion sa pamamagitan ng inilunsad na modular at mega cold storage warehouses sa mga pangunahing agricultural regions. Kaugnay nito, naglaan din ng DA ng 3 bilyong pisong halaga para magtayo ng tinatayang 99 cold storage facilities sa bansa. Pino Gising! 23 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Bago tayo dumako maya-maya sa showbiz, nangunguna! Partner, nangunguna! Alin? Ang EDSA! Sa Sa sakit sa ulo. Hindi, joke lang. Nangunguna ang EDSA. Ito hindi good news to Sa may pinakamataas na naitalang road accident sa Ayos mga ka pangunahing kalsada. Patay tayo dyan sa Metro Manila noong nakaraang taon. Batay sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umabot sa mahigit 8,000 insidente ang naitala sa EDSA. Sinundan naman ito ng siyempre, C5. C5 Road na may 8,675 na accidents at Commonwealth Avenue na may 5,091 accidents. Naitala naman ang 2,883 na aksidente sa Quezon Avenue, 1,659 sa Rojas Boulevard, 1,358 sa Marcos Highway at 660 sa Radial Road 10. Pino Gising! Ano ba susunod? Si Antoine. Ano? Eto. Ay, pati ako napapagaling yung salita. Good luck Hindi ko sa'yo. naiwasan. Eto, Kylie Padilla, inaming close sa stepmom na si Mariel Padilla. Alamin yan mula kay Flying A. Antoine.
Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Asa na? Asaan? Andyan na naghihintay sa Ang lambing-lambing. Nakakaloka yung mga road accidents, no? libo-libo. Parang ano lang, oo. Parang butante lang. Diba? Parang nga, hindi minsan nga, hindi botante. May classification. Flying boaters. Oo, diba? Kaloka. Yan. Kaya ingat-ingat talaga tayo, no? Grabe yung EDSA, 8,000. Ah, And that's 8,000. For the, For the year Sus, Mario 2024. my goodness. Diba? Ang dami na palang nawalang buhay dahil sa aksidente sa kalsada. More than, pare sila ng C5. More than 8,000 sa, sa C5? EDSA. Talaga ba? Oh, Yung 8,000 ba yun? Ang dami Puro may doon. casualties? Oo. Hindi, accidents. Akala ko nga mauuna yung ano hindi Yung- akala ko yung Commonwealth. kasi madalas din doon. Oo, kasi doon at talagang tinaguri ang killer highway. no. Diyan sa Commonwealth. Pero feeling ko, isa sa mga dahilan kung bakit mas marami aksidente sa EDSA, kadalasan pag nakikita ko yung mga report, Sa it's bagay kasi, yung mga concrete barrier sa gitna, Yes. sumasampas sa EDSA busway, Correct, ganon. oo. Siguro naman hindi lang ano yan. Siguro pati mga minor accident kasama na dyan. May Kasi- casualty man nawala. Oo, yes, Okay. di ba? Kasi Kasi- nung wala taong lahat casualty yan. At saka ang layo ng difference na mahigit 8,000 both EDSA at C5 sa, ano ba to, yung Commonwealth na 5,091 lang. Oo. Ang Ayan. layo Oo. Ay samantalang dyan sa ano, di ba? Grabe yung highway dyan. Dire-diretso Yes. talaga. Ang bilis ng mga patakbo ng mga ano dyan eh. Sa Commonwealth. Sa Commonwealth. Oo, kasi kunwari ako, pag ako nanggagaling ng UP sa Oo. Mediliman, yung, di ba, kakaliwa ka para makapasok Yes. sa Commonwealth. Hirap na hirap ka. Oo. Sila pa yung galit na galit. Bubo sila Correct. angkat na todo. Dyan. Pero Kaya nga hindi tinawag masikip na lugar killer doon. highway yan eh. Pero hindi masikip yung daan doon. Hindi, malawak. Kaya nga, Traffic lang. killer. Oo, parang EDSA din yun. Parang mas malawak pa yata kaysa sa EDSA yun. Nagmumukha Matraffic. lang siya. Matraffic. Oo. Matraffic. Nagmumukha lang siya masikip kasi ginagawa doon yung MRT. Yes, Yun lang. oo. Pero ang lawak-lapad, ang lapad-lapad. Kasi natira ko dyan sa may Fairview dati eh. Oo. Doon sa Malayo Farview. Sa Fairview. Yun, oo. Yes, oo. Sa Fairview. Nagkaroon siguro mga dalawang boyfriend siya. Ayun! Uy, nagagalit na naman si Harry Potter, oh. Ano lang yun? Ikaw naman, ano lang yun? Ito? Fling lang yun. Oo. Fling. Madali Huwag lang. ka magalit sa akin. Baliw ka ba magagalit ka sa akin, Harry Potter? Sweldo ngayon? Tingnan mo, alam mo kung sino katabi niya ngayon, mukhang ililibre niya to. Sino? Si Wanji. Oo. Naku, nagpaparamdam din sa akin yan. Sino nga pala kamukha nito ni Wanji? Sabi mo? Sino? Si ano? Hindi, si Wanji yan. Sino ba? Yan, oo. Basta Ayun yun. na. Punta na natin ang ating balitang showbiz kasi magandang balita ito dahil Yun. parang bihira kasi di ba magkaroon ng magandang relationship sa isang stepmom. Tama. Oo. Bihira yun eh sa isang stepmom saka stepdad. Usually kasi ang mga stepmom, mga ano yung maldita yan, di ba? Oo, na wala silang pakialam kapag lalo pa nagkaroon na sila ng anak doon sa ilang jowa, it's a pwera na yung mga tunay na anak din, ng mga naunang anak. Pero ito, dito sa sitwasyon ni Kylie Padilla at sa ni Mariel Rodriguez Padilla, inamin uli for the second time around, muling inamin nitong si Kylie Padilla na goods na goods ang kanilang relationship nitong si Mariel. Hindi to kay Kylie lahat daw ng mga gusto niyang sabihin sa kanyang ama ay idinadaan niya talaga ito lahat kay Mariel. Ayon kay Kylie, ayon na raw niya kasing dagdagan ng ng problema ang kanyang ama kasi alam niya na busy ito sa Senado. Tapos marami ditong problema kinakaharap. Kaya sabi niya, hindi na niya ito pinapaalam sa kanyang ama, kung hindi dinidirekta niya ito kay Mariel. Na si Mariel naman daw very open arms. Ayan. Yes. Open arms, very open ito si Mariel sa pagtulong lagi sa kanya. This is the second time na nagkwento itong si Kylie ng tungkol kay Mariel dahil last time nagkwento rin ito at sa interview sa kanya ni Boy Abunda, sinabi nito na how much she loves her stepmom dahil ito lamang daw sa kanilang pamilya ang talaga nag-effort na mapagsama-sama silang lahat. Oo, may-effort daw ganun. Parang reunion, nagkakaroon sila ng reunion sa family. At ang nangunguna daw talaga dyan, ang pasimuno daw talaga dyan ay wala iba kundi si Mariel Padilla.
Mariel Rodriguez Padilla. O, diba? Would you imagine a stepmom would be the one to initiate those kinds of stuff? Alam mo, naalala ko pa kasi, di ba, noontime show host ito si Mariel Yes. sa MTV yata, kung hindi ko nakakamali, kaya lang madalas nga mali ako. Tapos, alam ko, nadamay na rin siya kay Willie sa Wawawi, di ba? Nag-host na rin siya doon. Doon siya nakilala. O parang Doon siya mas na nakilala. yata. Doon siya mas nakilala. Oo, doon yata, doon sila nag-meet. Ayun. Ditong si Robin Padilla na ang pogi talaga. Kahit talagang naharuyo talaga ako dito kay Robin. Kay Binoy. Oo, kay Binoy talagang lahat sila noon ng mga co-host ni Willie Revillame. Talagang, alam mo yung gigil nila? O, gigil na gigil sila. Oo. Tingin nga ang gigil, para gigil. Sagad na yan. Yung sa'yo, paano ba? Wala. Wala yung emosyon Walang ano yan di ba? Walang boyfriend dyan since birth. Walang emosyon yan. Sa bagay. Oo, ang gigil na... Parang unog na aso naman sa tingin ko na. Ayan. At doon pa lamang, nung nag-meet nga ang mga ito, ay talagang lahat ng girls doon na co-host ni Willie Revillame ay talaga naman ang gigigil. At talagang halata mong crush na crush nila itong si Willie, ay itong si Robin. Pero ang nagwagi nga ay si Mariel. Yan. The lucky one. Ano pa noon? Alam mo naman si Mariel, kung hindi ako nagkamali, parang Lasal graduate yata yan Oo, Lasal graduate yan. Kaya yan noon, medyo kapag nag-Tagalog yan at pag nag-Tagalog yan, medyo bulbul. Tapos pag nag-English naman yan, talagang dire-diretso talaga yan. Flawless. Kaya yung mga post ngayon, mga caption nitong si Robin Padilla, lahat yan gagaling kay kay Mariel. Ay, talaga? Oo. Sinabi? Yung mga straight English, kay Mariel yan. Kasi ito naman si Robin, alam mo si Senator natin, si Senator Robin Padilla, aminado naman ito ever since hindi siya ganun well-versed sa English. Tsaka talaga siya, straight Tagalog English, Tagalog talaga yan. Mahilig siya magpo. Yun yung at saka di ba yun yung ina-advocate niya, sabi niya nung kakagaling niya lang sa Senado, bakit naman puro mga Your Honor, Mr. President, puro English daw? Ba't di daw gawin ng mga ang mga kanila proceedings sa Senado ng Tagalog? Pinupush niya nga yun dati Oo. Kaya daw pinupush niya yun kasi nga hindi siya ganun sa English. Yun. Kaya pinupush niya yun. Pero siguro, I'm sure kung nag-graduate siya sa Ateneo, sa UP, sa Lasal, sa UST, at lalong-lalo na sa eskwelahan na pinanggalingan ko, sa PUP. Kasi Ayun naman! Yun ang pinakamataas na eskwelahan sa buong Pilipinas. Yan. Kasi PUP. Philippine University of the Philippines. Very good! Yan pinakamahan niya dyan, very good! Ano naman Philippines? Char lang yun Mga saan mo na PUP. Pero doon talaga siya galing. PUP talaga. PUP talaga ako Polytechnic. Sa Polytechnic. Ayan. Char lang yung Kaya alam nito lahat ng technique. Di ba Polytechnic, poly is marami. Polytechnic. Kaya nga ako polygamous din. Yan ang ay malitan showbiz. At balik na sa inyo dalawa. Salamat to. Salamat to. Uy, wow. May iba boses nito, di gaya kay Madam. Yes. Ay, maganda ang boses niya. Oo nga Dating barker yan Ayun, halata naman, di ba? Salamat kay Flying kay Anton sa ating showbiz news. Samantala, 33 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Oy! Ano, oy? Daryl? We're back! We're back. Wiki-wiki na. Wiki na. Ano sa ba, partner? It's Asa na ba? Lumayo ka pa, andun naman sa harapan mo. 4:38 a.m. na. Ang bilis ng oras dito, no? Oo naman, basta tawa ka na ng tawa. Sasabihin ko pala. Kasama mo si Polygamus, masaya ka dito. Huy! Ano bang gagawin natin? Wait lang. Hindi ko kasi makalimutan ang tagal ko bago tumigil kakatawa kanina paglabas mo. Nag-break na nga pare, tawa pa siya ng tawa eh. Okay na, di ba? Hindi pa rin siya tapos. Ay, pero ito, tanggap na po muna tayo agad ng report. DWIZ Patrol Report. 6 na kababaihan na ginagawang scam hub worker sa Cambodia. Naharang ng immigration. Alamin ang detalye nito mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Naharang naman ng Bureau of Immigration sa Davao ang 6 na mga Pilipina na persahang pinapatrabaho sa isang scam hub
sa Cambodia. Sang-ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito ang kanilang nakalap na impormasyon matapos na maharang ang 6 na mga kababaihan na papasakay sana sa isang eroplano ng Philippine Airlines patungo sa Singapore sa Davao International Airport na dumaraan umaalis sa pamamagitan ng illegal na pamamaraan at hindi dumaan sa Overseas Worker o Welfare Administration o OWA o sa legal na paraan bilang isang OFW. Dahil dito ay pinigilan ng Bureau of Immigration ang 6 na kababaihan at ito ay dinirektang nirecruit at pinangakuan na susweldo ng 50,000 pesos sa kanilang pagtatrabaho sa isang scam hub sa Cambodia. Gayunpaman, nagbabala ang Bureau of Immigration sa ating mga kababayan na huwag magpapadala sa magandang pangako sa trabaho sa ibayong dagat nang hindi dumadaan sa mga legal na pamamaraan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama, Simpilo May Todo Locas, ZWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Dahil kababalik lang ni Gia sa pagpoprograma sa umaga, narito na ang ating price monitoring at ulam tips. 2-in-1 na yan, partner. Pabor sa akin yung ulam tips. Ayan, nako. Mama Bet, siguraduhin mo magaganda ibibigay mo. Sana may gulay. Tingnan natin, nag-ikot siya sa Marulas Market sa Valenzuela. Valenzuela. Sorry, taga Valenzuela si Mama Bet. Marulas Market sa Valenzuela at may Paho Market sa Caloocan. Narito na ang nag-iisang palengke queen at Yusek na hindi hinihingan ng courtesy resignation. Ayan si Yusek, Mama Bet Samson. Mama Bet, good morning. Good morning po. Good morning, Daryl. Good morning, Gia. Siyempre, kahit umuulan, kahit umabagyo, kahit may baha, lusog tayo para alamin ng mga presyo ng mga bilihin. Anyway, sa bigas, mula 38, 40, 50 hanggang 60 pesos makakabili kayo ng bigas. Sa baboy naman, ang kasim pike, laman, pork chop at ribs, 410 pesos hanggang 420. Samantalang ang liempo, 450 pesos kada kilo at ang manok 230. Sa isda, ang bangos 220 hanggang 240, tilapia 150 o bandoyan. Ang espada, dalagang bukid at bisugo ay 280 kada kilo, 400 pesos naman ang kilo ng pampano, tahong 110. Ang pusit depende sa laki from 280 hanggang 320 kada kilo. Ang hipon ganun din, depende sa laki, 280 hanggang 450 pesos kada kilo. May tumpok din ng 100 piso sa maliit na platito. Ang matambaka, 240. Ang ulo ng isda, panigang sa miso, 160 to 180 pesos kada kilo. Ang gulay naman, ang chapsoy mix at takbet mix ay 70 pesos kada isang balot. Ang pechay at patatas, tumaas 90 pesos. Tumaas din ang bell pepper, 180 pesos. Ang bawang, 150 at ang talop, 180. Bagyan tumaas ang sibuyas from 120 to 150 kada kilo at ang puti, 120. Ang kamatis 60 hanggang 70. Ang talong tumaas din, 120 na kada kilo. Ang sitaw 40 kada tali. Ang kangkong, mustasa, dahon ng ampalaya at dahon ng sili ay 10 piso ang isang tali. Samantalang 100 to 120 pesos naman ang kilo ng ampalaya. Kung gusto mo magtoge, 50 kada pakete o isang pack at ang mais naman ay 60 pesos kada kilo. Gia, dahil ngayon ay araw ng Biyernes, hindi ako nagsuggest ng meat. Oo, hindi ako nagsuggest ng meat dahil mismo kami nung araw pa lang, pagdating ng Friday, bawal sa amin ng meat at manok, gulay at saka isda lang. Kahit hindi Lent yan, ha? Grabe. Kaya nga wala mo na kaming fried chicken. Ewan ko kay Daryl kung magpa-fried chicken. Basta may niya. basta Mama Bet, meron kang, baka nasa suggestion mo ang sinigang na tilapia. Pwede. Yun! Kasi ano nga yun Kine-crave niya yun Friday Ito yan. Pwede kayo sa gulay, pwede kayo maginis ng toge sa tokwa. Pwede bang swam sa mais? Alam niyo yung swam, Gia? Yung nilagang mais, tapos gigisa mo yan sa bawang sibuyas, dahon ng silit, saka lalagyan mo ng tokwa. Pwedeng ginisang munggo, Friday di ba? Ginisang munggo. Favorite yan, Mama Bet, ni Dennis Santenor Jr., munggo. May katerong galunggong yan, sigurado. Ayun, tama. O, di ba? May katerong pritong galunggong. Pwede magginata ang langka, gabi, laing, paksiw na bangos. Ginisang bangos or itong sinigang
na tilapia na merong siling berde at saka talbos ng kangkong. Ayan, Daryl. Sinigang sa bango sa bayabas. Ginisang sardinas sa malunggay. Kumakain ka ba ganyan ng sardinas? Yes, ma'am. Favorite. Sarap yun. Yung pula. Paksiw. Yes, maanghang-anghang, di ba? Mhm. Yung paksiw na isda, pinakbet, sapsoy, na merong quail eggs kasi bawal nga ang meat. Sardines with biswa and patola. Adobong pusit. Yan, ginisang tahong sa tanghali. Sabayan mo rin ng pritong isda. At saka yung kasi bawal naman sa gabi yung tahong eh. Kaya igigisa mo yung tanghali. Ayan, para sa ulam tips sa Pinoy Gising, Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama. At syempre, Gia, Daryl, Po. nagbabalita tayo ng tama. Payday! Pinoy Gising! Ayun, hindi daw abutan. Abutan mo kasi nasa ATM ka naman. Hindi mo lang mawi-withdraw agad. Oo, Oo. sa linggo na. Kasi basta ayun na, salamat po sa ulam tips at sa ating price monitoring kay Mama Beth Samson. Thank you, Mama Beth. Ngayon naman, Idea partner. na. Oh, Ano Ronda na? Patrol tayo. Ronda Probinsya. Mga lalaki, pinakamaraming kaso Kami na raw naman. ng Tabulol ako dahil sa'yo. Parang kanina kasi binanggit mo na yung kami na naman. Oh, lalaki na naman, di ba? Eto, mga lalaki, pinakamaraming kaso raw ng HIV sa Mimaropa. Alamin ang detalye dito kay Kuyang Mariboy Isibido. Mga lalaki ang karamihan sa mga kaso ng HIV sa Mimaropa ayon sa ulat ng Department of Health Center for Health Development Mimaropa. Sa second quarter meeting ng Expanded Regional Intelligence Committee o ERIC Mimaropa, sinabi ni John Earl de Borja ng DOH CHD Mimaropa na mula taong 1988 hanggang March 2025, umabot na sa 2,585 ang naitalang people living with HIV o PLHIV sa buong rehiyon. Sa naturang bilang, 2,423 ay mga lalaki, habang 162 naman ang babae. Ayon pa kay Deborah, pangunahing dahilan ng hawaan ay ang pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Puerto Princesa City na may 788, sinundan ng Oriental Mindoro na may 654, Palawan na may 556, Occidental Mindoro na may 279, Romblon na may 175 at ang Marinduque na may pinakakaunting bilang na 132. Bagamat mataas ang bilang ng kaso, nilinaw ni Deborah na karamihan sa mga pasyente ay sumasailalim na sa gamutan. Samantala, iniulat naman ni Melanie Candeloso ng DOH CHD Mimaropa sa parehong pulong na meron ng 6 na HIV treatment hub at 15 social hygiene clinics sa buong rehiyon kung saan maaring makakuha ng libreng serbisyo ang mga na-diagnose na PLHIV. Dagdag pa ni Candeloso, meron na ring 5 certified RHVDA confirmatory laboratories sa Mimaropa. Ito ay matatagpuan sa Ospital ng Palawan, Romblon Provincial Hospital, Oriental Mindoro Provincial Hospital, Puerto Princesa City Health Laboratory and Social Hygiene Clinic at sa Occidental Mindoro Provincial Hospital. Mula Occidental Mindoro, Ronda Patrol, Mariboy Isibido para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat kay Kuyang Mariboy Sibido mula Occidental Mindoro. Balik tayo ng Ilocos Norte. Isang lalaki sa lungsod ng Lawag arestado sa ikinasang search warrant operation. Magbabalita live si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na ibagabigat. Naimbaga-bigat, matagumpay na ipinatupad ng mga operatiba ng Lawag City Police Station ang warrant of arrest sa violation ng Republic Act 9165 at violation ng Republic Act 10591 sa Barangay 56 Baksil, Lawag City. Sa nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkaresto ng suspect na 45 years old at residente ng nasabing barangay na kumpiska mula sa suspect ang 8.9 grams ng pinaniniwalaang shabu na nagkakalaga ito ng 13,000 pesos at kung saan 13 pieces na plastic sachet na pinaghinang shabu na nagkakalaga ito ng 60,000 pesos sa 520 pesos at isang caliber 38 revolver na may 4 na bala. Sa kasalukuyan ay nasampanan ng kaso ng naturang suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby, Kuyang Melvin Machado sa oras na 12 minuto bago mag alas 5 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Oy na naman, wakey sa oras Ganun ko pala na. maggising, no? oy, gising. Sa oras na 4:52 ng umaga, tanggap po tayo agad ng report.
Ronda Probinsya. Ito. Daryl, ano naman yun? Mamaya na, sige go. Ito, basa muna. 100 empleyado sa LGU Naga, hindi na mare-renew ang kontrata. Alamin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Humigit kumulang 100 empleyado ng pamalang lungsod ng Naga na ang ilan ay casual, contractual at contract of service ang hindi na makakapag-renew ng kanilang kontrata sa susunod na 6 na buwan. Ayon ito sa Human Resource and Management Office, sila ang inirekomenda ng kanilang mga department head na nakakaalam ng kanilang mga performance at pangangailangan ng bawat opisina ng LGU Naga City. Ang naturang bilang ay bahagi lang ng 1,500 na empleyado ng pamalang panlungsod ng Naga. Ang may iwan sa kanila ay ipapasailalim pa sa evaluation at posibleng mayroong pang sumunod na hindi makapag-renew ng kontrata sa LGU sa pagpasok na ng bagong administrasyon. Nilinaw naman ng Human Resource Management Office na tuwing 6 na buwan ay nagkakaroon ng ganitong sitwasyon at walang kinalaman ang pagpapalit ng alkalde ng lungsod. Samantala, sa pagpasok naman ng Robredo administration ay inaasahan ng balasahan sa mga department heads at pagbawas ng empleyado na naayon umano sa kailangan ng bawat opisina. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Ngayon naman dahil swell day, pero bigla na lang binabaan ng employee ang sahod ng empleyado. Nako, Ken at B po iyan. Alamin na magiging parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Bigla na lang binawasan ng employer ang sweldo ng empleyado? Nako, bawal ito. Walang masama sa pagiging workaholic, lalo na kung gusto mo talaga ang ginagawa mo. Pero paano kung mababa na nga ang kinikita? Bigla pa itong binawasan ng employer. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Article 100 ng Labor Code of the Philippines na hindi maaaring bawasan ng employer ang sahod, benepisyo at mga pribilehiyo kung hindi ito alam o walang consent ng isang empleyado. Ito ang tinatawag na non-diminution of benefits rule. Alinsunod sa batas, hindi maaaring maging dahilan na bigla lang itong napagdesisyonan ng employer, lalo na kung hindi mo ito alam o walang bagong kontrata na ipinakita at pinirmahan mo. Kung sakaling lumabag ang employer, maaaring dumulog ang empleyado sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o sa DOLE para idetalye ang nangyari kung saan maaaring maharap ang iyong employer sa karampatang parusa. Kaya mga bossing, hindi kikita ang kumpanya kung hindi dahil sa mga empleyado mo. Suklian ng tama ang ginagawa nilang effort para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Gising! Para naman sa ating balitang showbiz, Jessie J nagre-recover na matapos sumailalim sa surgery dahil sa kanyang breast cancer. Alamin ang detalye nito mula kay Antoine. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Sino? Andiyan na si Papa Winner. Ayan! Nagkising-kising na naman kayo, ha? Ayan, ano. May lagnat siya ngayon eh. Ay! So ano, yakapsul, ganun ba? Yakap lang. Ayan. Ma-virus siya ngayon. Isa siyang malaking virus. Nako! Ay, nako. Anyway, seryoso muna tayo, Kasi, nagpapagaling na nga po itong si Jessie J, ang British singer na si Jessie J sa kanyang, mula sa kanyang breast surgery. Sa kanyang Instagram account, nag-post po naman ito si Jessie J ng picture na nasa bed siya kasama ang kanyang ang kanyang partner rather, na si Shannon Coleman at ang kanilang anak na si Sky. Dito ay sa kanyang caption sinabi nito na halos umabot ng 48 hours o dalawang araw. Dalawang araw. Mga tanong tayo. Sige, ayan, okay. Okay na? Ayan, fire. May buhok eh. Ay, nako! Yan na naman yung balot mo sa gabi. Sarap kumain ng balot. Yan, may kasamang asin. Wow. Ay, kinilig ako. Balot. Nakita naman si Batman sa akin. Nakakalaman balot. Ayan, sumabit na buhok. Ayan. Ang daming balot kasing kinain eh. Sige.
Okay. Ito si Jessie J, no, na lalabanan, gagawin niya lahat para gumaling siya sa kanyang sakit. Mabuti lang kamot, early detection ito. Yeah, yun yung sinabi niya, diba? Oo. Na kagad na naagapan, pero syempre hindi pa alam kung ano ang magiging ang resulta ng nasabing surgery. Although very successful ang surgery, pero hindi pa sure kung ito ba ay babalik pa yung kanyang cancer o kaya tuluyan na itong mawawala, kung matatandaan, ibinunyag nitong si Jessie J. Siya ba nang pasikat ng Rolling in the Deep, no? Hindi, si Adele yun. Si Adele yun. Yes. Ano? Nagbago na pala ang Flashlight? singer. Price tag. Si Price. Ayun, Not price about tag the tsaka money, flashlight. money. Nagbago na pala ang singer, no? Nung Rolling in the Deep. Hindi, Baka Rolling in the Shallow. Kasi masyado malalim yung deep. Doon na sa mababaw. O, yan naman, Ay, diba? Oh. Ano ba yan? Lahi mo na yan? Anyway, Ayan. sinabi niya, bago niya ilabas yung kanyang album, ang kanyang single na Secrets, ay kanya lang ibinunyag, so wala ng secrets. Tapos na. Na na-detect nga na meron siyang breast cancer, no? Kung kaya't ayon sa kanya, nagpaalam siya sa kanyang fans at followers na pansamantala siyang mawawala sa music scene para naman asikasuhin niya muna at harapin niya ang panibagong laban niya sa buhay. Ayan. At ngayon, ay very successful yung operation pero hindi natin alam nga kung tuluyan na mawawala ang nasabing karamdaman nitong si Jessie J. Pero di ba ang Hindi naging... nakasama di ba ni Casey Tandingan doon sa singer? Ay! Casey. Oh, Yes. diba? Siya yung Naging close nga ata sila. naging close silang dalawa doon at talagang hinangaan niya si Casey kasi yung style ni Casey ng pagkanta hindi basta-basta lamang kanta kundi may sariling style talaga itong ating kababayan. Nag-rap pa. Oo. Iba kasi bira lang ng bira eh. Correct, oo. Iyan naman aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Tom. Salamat, Tom. At maraming salamat po sa mga nasa DWIZ. Sige, upo ka muna. Bubuelo ako. Ayan, sige, go. Okay. Salamat po sa mga nakinig sa DWIZ Tagupan dahil alas 5 susunod na si Mama Liway. Liway, gaw ang bilhin. Nag-practice. Wow, Siyempre, kasama dyan ni Mama Liway. Alam mo to, si Mama Susan. Kay Susan tayo. Alas 5 na po ng AM. Ikalawang oras sa Pinoy Gising. Susunod na. Yun! Namiss ko makita si Paring Winner sa aking harapan. 3 minuto na po makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Yahoy! Yun! Siyempre, yan ang pampagising natin. Attendance check na tayo online. Ang dami ha. 25 billion viewers. Diba? Ay, wow. Lagi ganyan kataas ang mga nanonood. May nagtatanong si Charito Fernandez Plastina, may pasok po ba? Meron. May pasok mga ka? Charito. May pasok ka. Nagtatanong siya kung may pasok eh. Wala namang may pasok po. Bukas pang pinto. Ayan na. Pero tandaan nyo, no ID, no entry. Yan. Oo. Si Kuyang Nelson Malinaw. Hi, Papa Nels. Mamaya mo na sabihin, Gia, yung isa. Doon ko muna kay Jimmy. Ayan na, sige. Jimmy Martinez, Papa hello. Jimmy. Good morning po. Ay, sumunod. Ayan, sige. Kailan ni Anthony susunod? Sino? Si Adonis. Ay, Ganun po, ha? Basahin mo yung comment. Ayan. Basahin ka talaga? Basahin mo. Sige. Good morning, Sir Daryl and Ma'am Gia. And Gandang Anton. Ayun. Shout out naman kami dito sa Barangay Dax San Isidro. Barangay Dax! Ay, San Isidro, Barangay Dax! Ganun pa yan, oh. Pamangay niya, nabubuhayan ako. Kasi malalaki ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya Barangay Dax! Good morning. Kuyang Randy Santizas, good morning. Kuya Randy, Papa Randy. Ayun. Gia Rafael daw is watching. Ay, Diyan ka lang. Ay, Mama Gia. Eto, Rodrigo Castillo, good morning po. Ay, Papa Rodrigo. Sige pa, ayan ah. Ning A. De Leon. Mama Nia. Ay, si Tagalog yan, Hawaii. Aloha, Tea. Aloha, Japan. Sabi sa inyo, hindi pala. sabi sa inyo, napakalakas natin sa East Coast at sa West Coast. Kayo talaga. Si Jaylon Halon Aguinalde, maupay na aga. Ay, maupay nga aga. Haimo hatana. Hainyo nataran. Hiningal ka. Eto na. Ang hinihintay namin, hindi mo. Si Batman! Ay! Batman. Ito na, ayan ha. Ay, sana hindi napatay yun.
Umuulan ng blessings ni Lord. Yes. Nasalo nyo lahat. Nasalo daw natin. Tama. O naman. O yan, inubot ulit sa blessing ni Lord. Nasalo natin yung blessing. Tama. Lalong-lalo na ng idol ko na ubod ng ganda. Ay, ako yan, syempre. Ubod ng galing sa lahat. Ako yan. Kaya di pwede ikumpara sa isang magaling na aktres. Ako po! Yata yung kasabwat doon sa naglilibing ng mga sabungero. Ikaw talaga mababat pa ka talaga, ha? Kaso mali na naman yung hindi ko alam kung totoo to, ha. Isa daw magaling na aktres. Si Jacqueline Jose. Ay, ayan! Patay na naman. Kakainis naman sa mga Batman. Batman, ikaw'y nanonood naman. Gusto namin Pero ano yan, ha? Best actress yan sa naman. Emmy Awards. Sa pinilakang tabing. Yes, Emmy, ha? Emmy, hindi Emmy. Hindi Emmy. Ayan. Batman, Emmy. gusto namin malaman ni Flying A kung sino naman sa pananaw mo ang kamukha ni Gia Rafael. Ayan. Comment mo yan. Hintayin pakiayos natin. po. Pakiayos. Bata na nanawagan. Ayan na. Ay, magandang morning po sa inyo. Sa lahat po na nakikinig sa atin sa 882 Metro and Mega Manila at sa ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasin nyo na naman! Sumain nyo rin. At sa ating lahat. Ikalawang oras na po ng Friday edition ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Sa ngalan ni Larmaine Barreto, Gia Rafael. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Swell Day Friday morning. 20 iba pang OFW mula sa Israel nakatakdang umuwi sa bansa ngayong linggo. Pinoy Gising! Presyo ng ilang grocery items posibleng tumaas sa mga susunod na linggo. Pinoy Gising! Pinakamaraming road accidents noong nakaraang taon na itala sa EDSA at C5. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, halos 30 estudyante patay sa stampede sa Central Africa. Pinoy Gising! Mamaya sa ating sports news, Pauline de Guzman pasok na sa Petrogas Angels. Pinoy Gising! Para sa ating segment na LPI, totoo nga ba na mas mataas ang tsansang mamatay ang mga lalaki sa broken heart syndrome kesa sa mga babae? Alamin natin yan mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Lahat ng senior citizens makakatanggap ng 1,000 at 3,000 piso na pensyon. Sa ilalim daw po yan ng National Commission of Senior Citizens. Alamin mamaya kay Gia kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo. Nino! Gigil! Ay dahil ngayon ba yung Pride Month, di ba? Pride Month, June? yes. Oo, kaya meron tayong kasali. May issue tayo tungkol sa Pride Month. Dahil ito si Michelle D, inamin siya ang most bash na candidate sa Miss Universe Philippines dati dahil sa kanyang kasarian. Pinoy Gising! Sa isa pang malaking show. Nino! Malaking showbiz. Sampunta. Maraming pera. Malapit Bella Flores. Tuwa akong tawag sa akin ng ng matatanda, ha? Ano? Na sina Papa John at saka si Papa Drew, ha? Bini. Na si Bini. Bini. Bigote. Talaga dalawang yun talaga. But anyway, sa isang pabalitang showbiz, si Jewel Mitch, inaming munting na maging boyfriend si Paolo Abilino. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 9 minuto na po, 9 minutes makalipas ang alas 5 na morning! Hoy! Yahoy na tayo kay Gia Rafael sa detalye ng mga balita! Pinoy Gising! Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang posibleng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila dulot ng malakas na pag-ulan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nag-deploy na ang ahensya ng mga tauhan para linisin ang mga pangunahing daluyan ng tubig sa kahabaan ng EDSA, kasunod ito ng matinding trapiko at pagbaha sa Quezon City. Nagsasagawa na ang MMDA ng mga posibleng hakbang upang maging proactive
sa pag-iwas sa pagbaha bago pa man dumating ang malalakas na pag-ulan. Kaya naman nananawagan ng MMDA sa publiko na makiisa sa kanilang kampanya laban sa mga problema sa baha at basura sa Metro Manila. Gising! Iniyak naman po ng Kamara na maipaprioridad sa pagtawid ng 20th Congress ang pagtugon ng energy sector ng bansa sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa tumitinding sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon po kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, pangunahing layunin ng Kongreso na matiyak na maaagapan at mababawasan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Anya, katulad ng naging direksyon ng 19th Congress, tututukan at pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang mga legislative agenda ng administrasyon, partikular na ang pagpapalago ng ekonomiya tungo sa pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Gising! Samantala, isinapinal na ng DOTR at LTFRB ang guidelines para sa ipamamahaging fuel subsidy sa mga PUV operator at driver na lupang apektado ng malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ito ang tiniyak ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board spokesman Attorney Ariel Inton sa kabila ng pag-awat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamumudmod ng subsidiya sa kadahilan ng bumaba na ang presyo ng langis sa world market. Kahit anya may ganitong pahayag si Pangulong Marcos, ay makakaasa ang mga operator at driver na may nakalaang pondo para sa fuel subsidy na maaaring ilabas anumang oras kapag ipag-uutos ng punong ehekutibo. Hindi pa po natin masabi. Kaya kailangan sa guidelines po. Kasi doon po mailalagay. In the past days kasi na mga transport group na sabi, humihingi nga sila na mas malaki. Mas malaki, oo. Oo, ang matanggap nila. So, I am not one of those na nag-decide yan. But pagka lumabas na po yung guidelines, we will know. Samantala, nilinaw ni Inton na nakabinbin pa rin ang hirit ng mga transport group sa LTFRB na dagdag pasahe sa jeep, TNVS at bus. Decision lang po ng board yan. Opo. Whether or not or yung 1 peso provisional increase sa pasahe ay igagrant. So, hintayin po natin yung kapasyahan ng board. At yan po ang tinig ni Attorney Inton sa panayam ng DWIZ. Gising! 13 minuto na, 13 minutes makalipas ang alas 5 na morning. Yahoy! Aabot sa mahigit 1 milyong driver at operator ang makakatanggap ng fuel subsidy sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po kay Transportation Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga benepisyaryong makakatanggap ang mga driver ng public utility vehicles, bus, tricycle at rider ng mga ride-hailing apps. Nilinaw rin ng kalihim na kasama rin sa fuel subsidy o sa fuel subsidy beneficiaries ang mga jeepney driver na hindi nagpa-consolidate sa PUV Modernization Program. Tikom naman si Secretary Dizon sa panawagan na tanggalin ang excise tax sa petrolyo sa gitna ng taas presyo ngayong linggo. Gayunman, tiniyak ng pamahalaan na may nakahandang ayuda para sa mga maapektuhan ng pagsirit ng presyo ng langis. Gising! Nananawagan na rin ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na aprubahan na ang matagal na nilang hiling na provisional fare increase sa jeep. Bunsod pa rin ito ng walang prenong oil price increase na sumirit pa dahil sa bakbakan ng Israel at Iran. Ayon kay ALTODAP President Boy Vargas, matagal nang nagpapakahirap ang mga jeepney drivers sa patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo habang hinihintay ang desisyon ng gobyerno sa hiling na dagdag pasahe na 3 taon nang nakatenga. Kung hindi naman anya ibibigay ang fuel subsidy ay maiging pagbigyan na lamang ang kanilang hirit na fare increase na tila kinakalawang na sa LTFRB. Nitong Martes nang ipatupad ng mga oil companies ang unang sigwada ng kanilang big-time price increase na sinundan ng ilan pang kumpanya kanina habang bukas magpapatupad ang iba pa. Gising! Hindi ko ata factor today yan, kung hindi ako nagkakamali. Kasi kahapon yung second batch ng pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, yung ibang mga oil companies na yung mga, hindi yung mga big oil players ito. Ito yung mga maliliit na mga oil players na yung usually na tinatakbuhan ng mga
mga PUV drivers natin, sila ata yung mag-increase today dun sa kanilang second batch mula noong araw ng Martes. Pero sana nga, bumaba na ang presyo ng langis para hindi ka mahirapan sa pamasahe. Get ready na lang siguro sa mga commuter, mukhang may possibility. Oo, pero whether you like it or not, ika nga, wala tayong magagawa pag tumaas na ang presyo, lalo na ang presyo ng langis. Pino Gising! Muli pong umapila ang grupo ng mga Transport Network Vehicle Services o TNVS. Ito po yung mga ride-hailing apps, yung mga drivers ng mga ride-hailing apps. Sa pamahalaan na pagbigyan na ang kanilang hirit na dagdag pasahe. Sa harap nito ng utay-utay na pagpapatupad ng big-time oil price hike at pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangan ng fuel subsidy dahil humupa na ang tensyon sa gitlang silangan. Bagaman aminado si TNVS Community Philippines Chairman at Spokesman sa Tornino, Ninoy Mopas na ikinabigla nila ang biglang pagkambyo ng Pangulo, nagpapasalamat naman sila sa paghupa ng kaguluhan. Ayon kay Mopas, taong 2023 pa sila humihiling ng dagdag pasahe, subalit hanggang ngayon ay nakatenga ito. Hindi naman anya pang matagalang solusyon ng pagbibigay ng fuel subsidy tuwing tumataas ang presyo ng krudo dahil sa katunayan ay kulang pa daw po ang 5,000 piso na subsidiya. Pino Gising! Hindi pa. Gusto ko sabihin na hindi pa. Pero hindi. Kulang pa ba yung 5,000 pesos na yun? So, totoo lang. At saka, ang TNVS, kung hindi ako nagkakamali, meron silang algorithm dyan na pag nag-search partner, talagang bigla dito mataas ang presyo nila. Kaso nga lang, pag tumaas yung presyo ng pasahe nila, karamihan doon napupunta sa operator. At may commission pa dyan, yung app. Kaya yung mga driver daw sinasabi lang ito ng mga nakakusap ko dati pag nagsasakay ako. Sila daw yung pinakalugi dito. Lalo na kung hindi sila yung may-ari ng sasakyan ng unit. Ayan, wala sila halos daw na iuuwi. Ay, talaga? Yung iba. Parang mga tricycle din pala. Oo, kung tricycle na ikaw yung may-ari, ikaw din yung operator, Sa'yo ikaw yung lahat. operator, ikaw driver, wala kang problema. Take home mo lahat yun. Yung tinatawag na boundary ba yun? Yung boundary system na kayo, kadalasan sa jeep, sa mga UV Express, kahit sa mga TNVS meron yan kasi karamihan naman ng mga nagda-drive dyan, either nagpa-part-time, o hindi sila yung may-ari nung kanilang mga sasakyang ginagamit. Kaya minsan nga 'di ba pag may mga reklamo ng mga bastos ng mga driver and all, 'di ba? Ang sinasabi driver at operator. Pero kung ikaw yung driver at ikaw din yung operator, di yari ka talaga. Ikaw yung lahat. Oo. So tingnan natin, pero alam ko nagtataas pero maganda po yung base fare ata ang hinihingi nila na taasan. Kasi parang ngayon 40 o 50 pesos at ang base fare nila. Pero alam mo sa totoo lang, di mo maramdaman na 40 pesos yung base fare nila. Oo, ang alam ko 50. Alam mo 50? Ako di ko nga alam. Ito na naman ako. Kanina yung jeep, 7 pesos, 13 pesos pa. Baka mamaya yung 40, 50. Okay. So kung pagbibigyan, sana may adjustments din na mangyari sa mga binabayaran ng mga taong bayan. Kasi at the end of the day, pasa-pasa. At ang sasakit ang bulsa dyan, bago ka magbalita ulit, ay ang bulsa ng commuter. Pino Gising! Ito, target ng Department of Transportation na isa-ilalim sa Public-Private Partnership Program ang operasyon ng Light Rail Transit Line 2 at Metro Rail Transit Line 3 sa susunod na taon upang mas maging mahusay ang serbisyo nito sa publiko. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, luma na ang sistema ng LRT2 kaya hindi maiwasang magkaroon ng aberya. Dahil dito, tutulungan niya sa LRT2 ang International Finance Corporation ng World Bank, habang MRT3 naman ay tutulungan ng Asian Development Bank. Dagdag pa ng kalihim na may go signal na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naniniwala ang presidente na magre-resulta ito ng mas magandang serbisyo para sa mga pasahero. Inamin naman ni Secretary Dizon na hindi madaling ayusin ang sistema, kaya ang kailangan ng pangmatagalong solusyon sa pamagitan ng PPP dahil limitado lamang ang pondo ng pamahalaan, gayon din ang mga panuntunan sa procurement rules. Pino Gising! Ito po, kinatigan ng Department of Transportation ang nag-upload ng viral video sa social media kung saan nakitang nagkakarerahan ang mga bus driver ng GV Florida Transport sa Nueva Vizcaya. Ito ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board spokesperson Attorney Ariel Inton ay matapos ipahayag ni Carlo Carbonell na binantaan siya ng kasong cyber libel ng nasabing bus company. Sa panayam ng DWIZ, sinusugan ni Inton ang naunang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon na susuporta ang buong kagawaran kay Carbonell. Malinaw po yung statement ni Secretary Vince Dizon that the DOTR from him up to the last month ay suportado at tutulungan
Opo. yung nag-upload ng video. We encourage netizens na kung may mga ganyang mga pangyayari ay iparating sa LTFRB, DOTR, Opo. LTO for the corresponding action. Samantala, hindi naniniwala si Inton sa paliwanag ng bus driver at conductor ng Precious Grace Transport na nambugbog at nanguryente naman sa isang PWD na hindi nila napansin na may kapansanan pala ito sa pag-iisip. If they have a defense like that, then yan ang sasabihin nila. Pero pag napanood mo yung video, Yes, actually. talagang agrabyado yung PWD. Yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Attorney Ariel Inton sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! O ito, fact or fake, may papatunayan na naman. Sino? Sino? Ako. Ano? Lahat ng senior citizens makakatanggap ng 1,000 at 3,000 pesos na pensyon sa ilalim ng National Commission of Senior Citizens. Totoo nga ba to? Alamin yan sa aking fact or fake report. Mayroong mga Pilipinong senior citizen ang kumakapit at tumaasa na lang sa kanilang buwan ng pensyon para matustusan ang pang-araw-araw nilang mga pangangailangan, kabilang na ang kanilang maintenance. Kung kaya naman isang malaking pag-asa ang dala ng kumalat na balita na ang lahat ng senior citizens ay makakatanggap na ng 1,000 at 3,000 pensyon sa ilalim ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Pero totoo nga ba ang laman ng balitang ito? Alamin yan dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or Fake. Kumalat sa social media ang impormasyon na ang NCSC ay magbibigay umano ng 1,000 pensyon para sa lahat ng mga senior citizens. Pero bukod dyan, makakatanggap din umano mga ito ng 3,000 pensyon kada 3 buwan. Pero nagbigay linaw ang representative ng Senior Citizens Party List na si Representative Rodolfo Ordanes, lalo na sa mga senior citizens, na huwag magpapalin lang sa mga fake news. Dahil bukod sa hindi totoo ang kumakalat na impormasyon, wala rin umanong monthly universal pension na 1,000 piso para sa lahat ng senior citizens. Ayon kay Representative Ordanes, ang kwalipikado lamang para sa government program na Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC ay ang mga indigent senior citizens o yung mga walang permanenteng pinagkakakitaan, kulang o walang suporta na natatanggap mula sa kanilang mga pamilya, mahina na ang pangangatawan, mayroong iniindang sakit o kapansanan, walang natatanggap na pensyon mula sa Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS at iba pa. Nilinaw niya rin na ang online registration ay parte lamang ng verification process para tukuyin kung ang registrant ba ay kwalipikado at ang pagiging registered ay hindi nangangahulugan na otomatiko nang mabibigyan ng pensyon. Kung kaya ang impormasyon na magbibigay ng 1,000 at 3,000 pensyon ng NCSC sa lahat ng senior citizens ay isang fake. Bukod pa riyan, sinabi rin ni Representative Ordanes na hindi pa naililipat sa NCSC ang SPISC program at nasa ilalim pa rin ito ng pangangasiwa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para sa Fact or Fake, Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Pinoy Gising! Yun naman sa oras na alas 5:24 na po ng morning. Yun! Michelle D. inaming siya ang most bashed candidate sa Miss Universe Philippines dahil sa kanyang kasarian. Why oh why? Alamin kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Asan na? Ito na, hindi ako. Para wala na yung Yung mga balahibo. sumasalabit dito. Yung mga naiwan eh. I-cleanse mo kasi. Anyway, mali ako dito sa aking balita, no? Oh, wow. Hindi pala candidate, kundi queen. Queen, okay. Oo. Kasi umamin kasi itong si Michelle D after na ng Miss Universe Philippines. Okay. Nung naging queen na siya, nung nanalo na siya. Ay ito na nga binalikan muli nitong si Michelle D ang kanyang naging o ang pambaba sa kanya ng mga tao nang lumantad na nga siya o nang mag-come out na siya dito sa
Teka lang ha. Mag-come out. Sige, ayan na. Meron daw muna siyang gagawin, tatalikod siya. Tapos, ayan. Okay, nagawa niya na yung candy niya. Okay, go. Maano naglalaro sa loob ng bibig ko Sumasabit din. Hindi naglalaro naglalaro? Ikot-ikot. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang dami naman sumasabit at naglalaro sa'yo. Ito kasi si Papa Batman Oh, yun na naman. Nagagawa sa bibig ko. Yung Batman na naman. Ay, ito na. Oo. Tawag ito, sa launching ng kanyang music video para sa kanyang kanta na Reyna, ay inamin nga nitong si Michelle D na talagang siya pala ang most bash na Miss Universe Queen. Oh. Queen na, hindi candidate. Hindi candidate. Ibig sabihin nanalo na. Ayon sa kanya, nagdesisyon siya. Sabi niya, gustong-gusto na sana niya lumantad o mag-come out noong nasa competition pa siya. Pero naisip niya na kapag ginawa niya ito, ay mababaliwala lamang yung kanyang ipinaglalaban, yung kanyang gender identity nga. Sinabi pa nito ni Michelle D na nagpapasalamat siya sa kanyang ina na si Melanie Marquez dahil super daw po ang suporta nito sa gay and lesbian community kung kaya't napadali ang kanyang pag-come out. Ayan. Paano naman kasi 'di ba lesbian din dati si si Melanie. Diba? Yes, oo. Kailan ba? Para ako lang yata pinagkwentuhan ni Melanie. Tapos binuking mo na pala. Ay, inout mo. Exclusive. Naalala ko doon sa Yeah. Casino Filipino dito sa may Grainy Hills. Nagkwentuhan kami dalawa doon sa tabi ng swimming pool. At doon niya, kasi ang tawag ko sa kanya si Ining. Si Melanie kasi, Ining ang tawag sa kanya na malalapit sa kanya. Okay. Oo, yan best friend ni Evangeline Pascual. Okay. Si Evangeline Pascual, ako naging PA niya before. Super close kayo. Super close kami niya ni Evangeline Pascual. Ako yung kanyang friendly PA na tinatawag. At syempre, nakilala ako ni Ining. Kaya Ining na rin tawag ko sa kanya. Tapos, yun nga, nung nagpunta kami ni Evangeline Pascual doon sa Casino Filipino, nagmerienda kami doon, nakita namin si Ining. Sa kwentuhan kami sa gilid ng pool. Pero napunta kay Ining yung kay Melanie Marquez ang kwento. Anyway, to cut the long story short, doon nga inamin ni Melanie na dati talaga siya nagkakaroon ng mga girlfriend din. Okay. Ito pa nga, Naku! Ano pa? Ayan. Ba't naiiyak ka? Hindi. Hindi ka lang May naiiyak. muta. Ay! Morning glory! Inamin to ni Ining na minsan meron para pagkakataon na nag-away sila dalawa ng kanyang kuya Joey Marquez. Kasi yung girlfriend niya, girlfriend din. Poso. Nakatira sila sa Angeles, Pampanga yata. Parang ganun, doon sila nakatira before Anyway, going back kay Michelle D. Dito kay Michelle D, pero prior sa kanyang pag-come out, talagang very supportive na siya sa gay community. Sabi yung ganoon. At yun nga, nung finally daw naisip niya na mag-come out na, inisip niya na, wag muna. Na siya, kasi nga, nasa competition siya. Yep. At sabi niya, hindi yun ang laban niya. Hindi yun ang tamang avenue para sa kanyang ipinaglalaban. Sabi niya, kapag ginawa niya yun, ma-overshadow lamang daw lahat, so mababaliwala. Kaya ginawa niya ito after nung kanyang competition, kung saan siya nga nanalo. At syempre, yung clamor ng fans, di ba? Nanalo, alam mo naman ang mga Pilipino pagdating sa pageant, di ba? Parang boxing yan, Manny Pacquiao Yep. Ito pag pageant, lalo na Miss Universe Philippines, the most prestigious beauty pageant in the land, talaga namang iba yung pagtanggap sa mga nagiging beauty queen. Yeah. Sa mga nagiging winner. Kaya grabe, ang dami niyang fans. Kaya nung nag-come out siya, grabe yung suporta sa kanya ng publiko at ng kanyang mga kaibigan at ng community ng LGBT. Pero inamin niya ito na maraming nambash sa kanya dahil sa kanyang pag-come out. Kaya siya daw ang most bash na
beauty queen ng Miss Universe Philippines. Sabi niya gano'n. Oo, ngayon, ay proud and loud na siya. O tsaka Diba? tinitingala na siya ng everybody. Yan Almost yung sinasabi everybody. ng na sana daw itong si Charis Pempenko ay naging katulad na lamang ni Michelle din na hindi na kinailangan pambaguhin ang lahat sa kanya. Yeah. Di ba? Kasi yung I'm not against doon sa mga nagpapa-sex transplant pero ako kasi naniniwala ako na kung ano binigay na kasarian sa iyo ng Panginoon, lalo na yung down under. Yeah. Diyan Anza. dapat hindi yan pinapalitan. Bawal palitan. Steady lang yan. Yan lang dapat yung mate. Correct. Diba? Ay, doon nga sa isang probinsya, di ba? Yung nauso yung yung tuli program. Tatlong bading ang nagpatuli. Magkano ba yun? 20,000 yun, di ba? 10,000. 10,000. 10,000. Oo. O di ngayon, wala na silang mga mga nyog. Diyan Anza. Walang nyog. Ay, nako. Yun ang maraming balik ng showbiz. At balik na yung dalawa. Salamat, Tom. Salamat to. Nag-comment si Batman bago tayo mag-break. sabi. Kamukha daw ni Gia yung isa kasama natin sa industriya. Si sino? Maris Umali. Wow. Yung ganda-ganda no. Buti ba sa'yo buhay? Hindi yan si Maris Umali. Si Maris Umalis. Bukod ba kay Jacqueline, sa sino pang nauna kay Antoine? Ay, ang dami. Pero nauna siya Ang sa... dami, puro patay. In fairness naman, nagsimula yan sa Ivana Alawi. Ivana Alawi. Doon nagsimula yan kay Ivana Alawi. O, hindi ko alam kung bakit lahat patay na sumunod. Ay, kasi nga... Kaya sabi ko, feeling ko patay na patay talaga sa akin kung si Batman. Kasi nga, ang kaibigan ay sino? Ang kaibigan ni Batman? Ay, walang iba ko, hindi yung number one basher ko. Ay, ako Yeah. pala yung number one basher niya. Si Judith Larino. Si Judith Estrada Larino. Nakita mo na ba? Nandiyan na ba? Nandyan na. Ika-ika nga. Ikaw. Salamat yung flying ngayon, Ton. Baka sugurin ka bigla. Daming na booking Standby lang po sa mga reporters. Philippine Standard Time. Hoy! Hoy pa rin! Pinoy! Gising na! Ano sumagot pag sinabihan ka ng hoy? Oy. Alas 5:32 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy! Wake na po! Bangon! Yung mga may pasok na 6 a.m., late na kayo. Oo. O, di ba? Traffic po, traffic. Tandaan. It's swell day today, ha? Swell day Friday. Kaya asahan nabibigat ang dalay ng traffic. Kasi magsha-shopping agad yung mga yan mamaya. Parang may balak ka. Wala muna. Very good. Magtipid tayo. May iba tayong bayarin. Sa oras po na 34 minutos makalipas ang alas 5 na morning. Yahoy! Ay, yahoy na tayo paring winner sa sunod-sunod na mga report. Pangulong Marcos nagdeklara ng holiday sa ilang lugar sa bansa. Alamin kung ano yung mga lugar na yan sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Bilang pagbibigay daan sa makabuluhang pagdiriwang ng mga lokal na kapistahan, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga proklamasyon na nagdedeklara ng holiday sa tatlong bayan sa Misamis Oriental, Negros Oriental at Zamboanga, Sibugay. Batay sa Proclamation No. 945, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Hulyo 1, araw ng Martes bilang holiday sa bayan ng Magsaysay sa Misamis Oriental bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkakatatag ng nabanggit na bayan. Samantala sa bisa naman ng Proclamation No. 946, ang Hulyo 14, Lunes ay idineklara ring holiday sa lungsod ng Ginhulngan sa Negros Oriental bilang parte pa rin ng pagdiriwang ng charter anniversary ng nabanggit na lungsod. Ang Proclamation No. 947 naman ay nilabas kung saan itinilaga ang Hulyo 26 sa Sabado yan bilang special holiday sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay para naman sa pagdiriwang ng araw ng Ipil. Nilagdaan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga nabanggit na proklamasyon noon pang Hulyo at 23 ngayong taon kung saan nakasaad na nararapat lamang na bigyan ng sapat o buong pagkakataon ang mga mamamayan na makibahagi sa mga pagdiriwang at i-enjoy ang selebrasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isang pasahero na kumpiskahan ng $580,000 at 1.2 na milyong piso sa paliparan. Para sa ang laki ng pera mo. Pero alamin muna natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Naharang ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino
Airport Terminal 3 ang isang lalaki na patungo sa ibayong dagat at nakumpiska sa kanya ang $580,000 at bagahe na naglalaman din ng 1,200,000 pesos na walang kaukulang deklarasyon buhat sa Bangko Sentral o sa Bureau of Customs sa paliparan. Sangayon kay Attorney Yasmin Mapa, ang District Collector ng Bureau of Customs, ang suspect ay patungo sana sa ibayong dagat nang makita sa x-ray ang hindi deklaradong pera. Agad na kinumpiska ng Bureau of Customs at hindi na nakalabas ng bansa ang hindi pinangalanang suspect. Nakipag-ugnayan na rin ang Bureau of Customs sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang alamin ang background ng naarestong suspect at ang motibo nito kung bakit nagtangkang magpuslit ng malaking halaga ng dolyar at peso sa kanyang pag-alis ng bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman report mula sa Metro Patrol. Mambabatas nakipagpulong sa DPWH para sa Tangos Tanza Navigational Gate mula Kamanaba. Narito ang report ni Mama Beth Samson. Nakipagpulong kina Department of Public Works at Highway Secretary Manuel Bonoan at sa DPWH Malabon Navotas District Engineering Office sa pangunguna ni District Engineer Magellan Arcega ang mambabatas sa Navotas upang humiling ng pag-aaral para mapanatag ang Tangos Tanza Navigational Gate. Ani Navotas Representative Toby Chanco, kailangan pag-aralan kung paano pa ito ma-improve o ma-upgrade dahil mas tumindi ang mga bagyo at pag-ulan, kaya maski mga lugar na dating hindi binabaha ay lumulubog na ngayon. Nagpasalamat naman si Chanco sa pagpapanahon ni Secretary Bonoan at ng DPWH NMDEO at na may paaprubahan kaagad ang hiling sa lalong madaling panahon. Tiniyak ng mambabatas na tututukan nito ang repair ng Tangos Tanza Navigational Gate at non-stop din na pinapatakbo ang mga bombastic pumping stations at ang sandbagging at declogging activities para agad humupa ang pagbaha na dala ng high tide. Sinabi naman ni Mayor John Ray Chanco na nagsagawa ng inspeksyon ang kanilang third-party consultants at nakitang may kailangan pang ayusin sa welding sa kaliwang bahagi ng gate para matiyak na matibay ito at patuloy ang pagmumonitor ang progreso sa repair ng navigational gate na simula pa lang ay tinutukan na ng alkalde at ng mambabatas ng Navotas. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, bodega ng palay ng NFA, Bulacan, malapit ng mapuno. Alamin ang detalye mula kay Louie Angeles. Yes, good morning. Ang mga palay at warehouses ng National Food Authority o NFA sa Bulacan ay malapit ng buong pasilidad ay pag-iimbak ay malapit ng itong mapuno. Ito ay kinumpirma sa DWIC ni Ginang Rona Talen, active Bulacan manager ng ahensya, na halos 90% puno na ang ilang mga bodega ng palay. At habang ang ikalawang dry cropping season at harvest, sinabi niya na ang kanilang ahensya ay may mga bodega sa lungsod ng Malolos, San Miguel, San Ildefonso at Bayan ng Balagtas. Mas pinili ng mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga palay sa National Food Authority dahil mas mataas ito para sa ibang mga pribadong negosyante na umaabot lamang ng 16 pesos, samantalang sa NFA ay 24 pesos per kilo ang ng palay. Kinumpara din niya na kumpara sa kumukuha sila ng mga palay na ani mula sa iba pang mga lalawigan sa Central Luzon. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol UNS para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising!
tayo sa iba pang detalye ng balita. Hinigpitan ng National Food Authority ang panuntunan sa pagbili ng palay upang maproteksyonan ng mga local farmers mula sa mapagsamantalang rice traders. Ay kay Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. sa ilalim ng bagong panuntunan, tanging mga beripikadong magsasaka lamang ang maaaring makapagbenta ng palay sa NFA. Kailangan anya na magpakita ng opisyal na registry ng mga magsasaka o sertifikasyon mula sa lokal na pamahalaan. Bukod dito, kinakailangan ding magsumite ng bawat sangay ng NFA ng listahan kada buwan kung sino ang nakapagbenta ng palay at kung magkano. Pinoy Gising! Sa iba pang detalye ng balita, pursigido ang National Food Authority na maisulong ang panukalang maibalik ang kanilang regulatory mandate. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, sakaling maisabatas ang panukala, muli silang mabibigyan ng otorisasyon ng paglilisensya at pagrerehistro sa lahat ng stakeholders sa industriya ng pagbibigas. Maibabalik din anya ang market intervention functions ng NFA at mabibigyan din sila ng kapangyarihang magpataw ng sanksyon o parusa sa mga industry players na nalalabag sa kanilang ilalatag na regulasyon. Pinoy Gising! Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Wanted person sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte, arestado. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald. Matagumpay na isinilbi ng Bacara Municipal Police Station na pinangunahan ni Police Captain Joseph Calderon at PIT Ilocos Norte RIU-1 at 101st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa isang magsasaka dahil sa paglabag sa Section 4C ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 or Cyber Level. May rekwedang piyansa na nagkakalagito ng 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tutong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Usapang bigas pa rin, sinigurado ng National Food Authority na mayroon itong sapat na supply ng bigas ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mas marami ang bigas na pumapasok sa kanila kaysa sa lumalabas. Kumpiyansa din ng NFA na walang dapat ipangamba dahil tinatayang nasa 11 araw pa ang kanilang buffer stocks. Sapat din ang buffer stocks ng naturang ahensya para masustentuhan ang mga programa ng pamahalaan gaya ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga vulnerable sector. Pinoy Gising! O siya, standby muna sa mga reporters sa labas ng himpilan. Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! 15 minutos in punto bago mag 6 a.m. magbabalik ang Pinoy Gising! 12 minuto na naman po, 12 minutes bago mag 6 in the morning. Yahoy! Hoy na tayo ulit sa Metro Patrol. High-value individual timbog sa bypass operation sa barangay Nyugan sa Malabon. Magre-report po si Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng Malabon Police sa M. Aquino Street sa barangay Nyugan. Nasamsam ang tinatayang 357,000 halaga na hinihinalang shabu. Kinilala ang suspect na si alias Jezreel, 36 na taong gulang, isang construction worker. Ang suspect ay ilang araw nang minamanmanan dahil sa pagkakasangkot nito sa bentahan ng iligal na droga. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, ikinsa nila ang operasyon matapos ang koordinasyon sa PDEA nang maiabot sa pulis na nagpanggap na buyer ang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng marked money. Agad na inaresto ang suspect. Nakuha sa poder nitong 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 54 na gramo na may standard drug price na aabot sa mahigit 367,000 piso. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Possession of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Maraming salamat kay Kuyang Danny Cruz mula dyan sa Maiga, Kamanava. Left and right, yun nakikita ko sa TV. Pero ay magpapapyaw na lang ako ha. Sa traffic ngayon, ang coding ay 9 and 0. Bawal lumabas, sabi ni Kim Chu mula 7 a.m. to 10 a.m. Pwedeng lumabas, sasabihin ulit ni Kim Chu, bawal lumabas ng 5 p.m. to 8 p.m. sa plakang nagtatapos ng 9 and 0. Kasi coding today. Huwag na kayong dumagdag pa sa sakit ng ulo ng traffic on a payday. Anong penalty niyan pagka ganun? 500 ata ang alam ko Naku, muna. laki rin. Oo, mahirap na. Pero ingat-ingat sa pagkamaneho dahil atahan niya ninyo. Atahan na ninyo. Yung mababa na yung traffic ko. Ito ba? Wala dyan ang traffic ko hanggang sa mga susunod na araw dahil Swell Day weekend niya yun. O siya, partner! Ayun o. Ano? Ayaw mo yan. Taga po tayo ng Mararonda Patrol. Daryl, isang forklift operator sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte, arestado sa drug buy bust operation. Ang detalye mula kay Kuyang Ronald Domingo. Isang forklift operator ang inaresto ng isang drug buy bust operation sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Nagkakalaga ng 6,800 pesos ang shabu na nakonpiska mula sa suspect na 36 years old, residente ng Barangay Barcelona, Solsona, Ilocos Norte. Ang nasabing operasyon ay isinagawa ng Solsona Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Unit. Naresto ang suspect habang nagtitinda ng shabu sa di umano'y nagkakalaga kung saan ay nakonpiska pa mula sa suspect ang isang 5 pang plastic sachet at ang buy-bust money na 1,000 pesos, drug paraphernalias at iba pang gamit ng suspect. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasampa na ng paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang 29 na estudyante habang higit 280 iba pa ang sugatan sa stampede sa Central Africa. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang insidente sa ikalawang araw ng finals exam ng mga estudyante nang biglang sumabog ang isang electricity transformer na naging dahilan upang magkaroon ng panic sa mga estudyante. Samantala, nakatanggap naman ng libreng treatment sa ospital ang mga nasa higit 200 biktima. Idineklara naman ni Central Africa President Faustin Archange Todera ang period of national mourning. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Gusto ko hintayin si Anton eh. Ayan na po ang magbabasa ng lead ng ating sports news. Ano sports natin? Excited sa akin. Ayan! Okay, sa okay. ating balitang sports. Si Pauline D. Guzman. Sino si Pauline D. Guzman? Alamin natin mamaya. Ayan. Alam, kilala ko na si Pauline Luna. Sports yan eh. Ay, sports pala ito. sports Si yan. Pauline D. Guzman. Pasok! Yan. Ayan, dapat ganun ang dapat ganun ang pronunciation na. Si Pauline D. Guzman. Pasok! Yun! Ang lakas! Pasok! Yeah. Nasa Petrogas Angels. Ayun. At syempre, ang magbabalita ay aking labi daw. May conjugal na kami. Okay na kayo dyan. Walang iba kundi si Ian Arteco na. Good morning, pare Goy! Good morning, Darren Gia at Anton! Ganun para siya marinig ng live. Ikaw talaga. Ganun talaga. Narito na ang aking latest sports update. Kinumpirma ng Petrogas Angels na pumirma na sa kanilang kupunan si Pauline D. Guzman mula sa Arellano University bilang isa sa mga bago nitong manlalaro para sa Premier Volleyball League. Dahil dito makakasama ni D. Guzman sa pagkamit ng panibagong panalo para sa Angels, ang former teammate nito na si Donalyn Paralejas. Maliban sa nasabing manlalaro, pumirma na rin sa Angels si Jules Tolentino mula sa De La Salle University. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
Ano? Makakason ako dito ng harassment. Live on air yung harassment mo, no? Sa atin namang showbiz, si Jewel Mish, inaming muntik nang maging boyfriend si Ian Artico. Hindi pala, sorry. Akin lang yan. Sorry. Akin lang yan. Muntik nang maging boyfriend si Paulo Ayusin Abilino. mo. Yan na. Seryoso to. Muntik nang maging boyfriend si Paulo Abilino. Yan. Narito ang showbiz spotted ni Anto. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na! Nasaan ulit? Pasok? Tayo sana. Uy! Oo! Nananakit pa naman ako pag-kilig. Ay, dito tayo sa ating balitang showbiz. Nako, ibinulgar nga nitong si Jewel Mitch na muntik na sila maging magjowa nitong si Paulo Abilino. Alam mo si Paulo Abilino, ang pogi-pogi talaga. Isa sa mga yung pinapangarap ko maging boyfriend eh. Kaso? Oo. Ay, kaso napunta siya kila... Sa Starstruck din siya, di ba nagkaroon siya ng anak? Si Tapos, LJ. Tama si- ba? LJ? LJ, tama. di ba? O, kay LJ. Ngayon nasa ABS-CBN yata ito si Paulo, no? Hindi to kay Jewel. Si Paulo kasi daw, nung nasa loob sila ng Starstruck, ito raw ang nagpakita talaga ng motibo sa kanya. Nagkagusto ito sa kanya. Although marami naman daw nagpakita ng motibo, pero si Paulo daw ang talaga namang seryoso. At naging niya raw dito, protector niya raw ito nung nasa loob pa siya ng Starstruck, no? Ngayon, bagamat inamin nitong si Jewel Mitch na naging super close sila, pero never daw naging sila. Parang nagkaroon lamang sila ng mutual understanding. Ayan, ganyan nangyari sa amin una ni Ian Artico na. Iyo? Pero natuloy yung inyo. Ako pa ba? Ay, tanda mo, sahod niyo yun. Sa kamandag kong ito. Sahod pa naman niya yun, no? nga. Ay. Sa lakas ng dating. Excuse me, sa lakas lang ng putok ko eh. Di ba pa rin dating putok pa? Sa lakas ng putok ko, hindi pa ba siya maakot? Hello? Uy! Hanap-hanapin. Parang yung bulaklak na paghating gabi na naglalabas ng amoy. Ano yun? Oh, meron gano'n parang midnight blue something. Oo, meron gano'n bulaklak. Pang madaling araw lang. Pag madaling araw, yun. Hanap nga yan. Oo, meron ganon. Eh ako hindi all throughout the day. Ay, All throughout the day. pinipilahan. Yes, all throughout the day ang putok ko. Yung pala yung all throughout the day. Ngayon, sinabi pa nito ni Jewel Mitch na naging love team din daw sila paglabas nila sa sa Starstruck kung saan siya ang tinanghal na ultimate sweetheart. Ito, ang ganda kasi ito talaga. Ganda-ganda ako sa Alam kanya ko ngayon. naging jowa pa to ni Richard Gutierrez eh. Oo, alam ko naging jowa sila for the time being ha. Pero hindi bagamat naging love team daw silang dalawa ni Paulo pero never talaga naging sila. Yun ang nilinaw niya, never naging sila. Ngayon itong si Jewel ay lumipat ito after ng kanyang kontrata sa GMA, ay lumipat siya, nag-transfer siya sa ABS-CBN at tumigil na siya. Ngayon ay retired na siya sa showbiz matapos na magpakasal sa kanyang foreigner boyfriend na jowa na niya ngayon noong 2015. Yan. Ang ganda ng batang ito. Napaka-class ng kanyang mukha. Parang Rian Ramos ang mukha nito na napaka-class ng dating. Ay, mas class na class ka naman. Ay naman. Hello. Pero hintayin natin kung ano tama lahat ng klase talagang pinapatulan. Last class din. Ay, dyan na muna kayo balitan showbiz. At balik na sa inyo dalawa. Maraming salamat to. Para mag-comment ko muna, ano masasabi mo sa balita ng iyong Labidabs? Ang galing. Ang galing. 5-star rating. Ano yan, driver? Doon na ako magaling. Bakit 5:59 na? Magpatama quote for the day na tayo. At ang ating patama quote ay, bumangon ka ulit. Kahit ilang beses kang madapa. Pero pag nadapa ka, hihiga si Anton. Kaya iyan. Uy! Huwag na malakit! Iyan na. Nakikinig nga ako, nawawala sa sarili ko eh. Uy, mag-plug na kayo ng mga Sunday program ninyo. Nabubugbog ako eh. Nabubugbog ka. Itong tatlo may Sunday program. Ay, alas
8 po na umaga tuwing Sunday. Balik na po ako sa Showbiz Spotted. Ayun. At kami naman nila Ian Articona at ni Kim Gomez. Every Sunday, 9 to 11 a.m. ng morning, DWIZ News Scoop Weekend. News Scoop? Yun. Yari ka. Yan na po ang mga balitang itinampok sa Pinagising. Para magbabasa ka pa ng sports, tama na yan. Pare, nandiyan na yung mga boss mo, ha? Yes, Papasok boss. na yung mga boss mo. Ito po ang Pinagising. Salamat sa inyo pagsama sa isang linggo hanggang sa Monday. Daryl Justin. Sa ngalan ni Larmaine Barreto, Gia Rafael. Ian Articona. At syempre, ayoko na. Mrs. Artico na. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po, Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Drew Nasino. Happy weekend! Happy weekend! Bye! Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!